Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Ami from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. Half ng year 2025. January, February, March, April, May, June 2025. Tingnan natin mga kaganapan sa'yo. Ginap ko lang kasi napakahaba niya. Diba? And isa-separate ko rin yung ng mga iyong career and money, ganyan. Pero paglalabas dito, syempre, babasahin ko pa rin. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga. Ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Capricorn. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate at hindi naman nangyari sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy na nakuha natin. Pag hindi nyo alam ang vice versa at ang general reading, i-research nyo sa Google. Capricorn in January. Please show me. Capricorn in January 2025. Page of Coin. Universe, ano naman po ang Capricorn in February? January, February 2025. February ni Capricorn 2025. The Six of Cups. Ang kanyang March. Pag nababagalan kayo sa aking reading, medyo nabagalan kayo. Wala na akong magagawa dyan. Diba? Mabagal ako mag-read. Tingnan natin ang iyong mag-ano lalakay dyan sa reset. May setting naman dyan. April ni Capricorn. Kamusta naman po ang iyong May? May 2025, Capricorn, please show me. Ito na ang iyong June. Kamusta po ang June 2025 ni Capricorn? Please show me, universe. Ano ba yan? Page of Swords. Ang dami, page. Tatlo yung page mo. And you have the Star. Wow. Pag-uusapan ka daw. Kasi dito pala, di ba, may star na. Okay, tingnan natin kung ano nga yan. By January 2025. Capricorn. January 2025, Capricorn. Wow! Ganda ng energy mo, January. May something. Yan. February 2025. Ay, ano yun? March 2025. Parang may nadinig ako. Tingnan natin na iyong April. Capricorn in April 2025. Sakat ng kamay ko Uy, happy birthday pala sa mga Capricorn. Ayan, happy birthday. Mga Capricorn, born in Capricorn. Kamusta naman ang kanyang May? May ni Capricorn 2025. Okay. By the June 2025. The Reverie. And we have the Faith. Have faith lang.
And we have day full. Okay, ibig sabihin magkakaroon na ng resetting at magkakaroon ng mga bagong tatahakin na mundo o tatahakin na journey in life. Tingnan natin. Meron ba kayong ano? Travel. By January? Ang dami mong page ah. Ba? Ito ata ang iyong simula ah. O diba? Ace of Swords. Okay. Lumabas na yan kanina, diba? Ako lang pala nakakita nun. Ako lang pala nakakita nun. We have the Three of Swords. And the Tower. Okay. By the January, ang sakit ng kamay ko. By the January, ang nakikita ko sa'yo, ano eh, taas noo ka actually, no? Kasi we have the pride. Andito na yung, malalaman mo na yung self-worth mo, no? Parang, mas papahalagahan mo na yung iyong mga goal this time. You will focus and take it action to make it real yung mga goal mo this time. Kung magkakaroon ka ng settling down o magsisettle ka na ng iyong beginning o na iyong mga goal this time, you starting to create yourself in a new journey or a new beginning sa buhay mo sa nakikita ko dito. Andito na rin yung kahit na magkakaroon ka ng medyo painful situation or frustration dito sa pag-alis sa isang sitwasyon mo o sa pag-uumpisa mo ng isang sitwasyon. Halimbawa, may i-end ka. Diba? Halimbawa, relationship. Ganyan. Halimbawa, trabaho. Halimbawa, sadness. Halimbawa, yung situation na nadadown ka. Ganyan. Yung situation na, halimbawa, hindi ka nakapag-ipon. O kaya, halimbawa, wala ka talaga totally goal na gusto mong kumaga wala ka pang plano. This time daw, by January, umpisahan mo na yon, no? Kumaga, aabandonahin mo yung mga dapat abandonahin. Yan, aalis ka sa mga sitwasyon na nakakapagbigay sa iyo ng hindi magandang situation, ganyan. Sa nakita ko dito. Kumaga, by the January, expect the unexpected, ganyan. Maaring magkakaroon ka ng revelation when it comes to yourself o may mga malalaman kang katotohanan na kailangan mo na palang umalis doon o kailangan mo na palang abandonahin yun at kailangan ko na palang mag-umpisa dito, kailangan ko na palang sumubok ng bagong project, kailangan ko palang sundin yung idea na to, ganyan. Parang andun ka na sa sitwasyon na maaaring mailelet ko ka. Sa iba sa inyo, maaaring mag-iisa na kayo mag-ipon ng pera, ganyan. Kumbaga magkakaroon ka, may isa kang sitwasyon sa buhay mo na i-end. May isa kang sitwasyon sa buhay mo na abandonahin. Yan. Yan, na naaring nagkakaroon. Kasi dito, maaaring magkaroon ka ng mga problema by the January din. Kung ba expect the unexpected something. Halimbawa, relationship. Halimbawa, trabaho. Halimbawa, kaibigan. Halimbawa, kung ano man foundation na yan, sa nakita ko dito. Parang either may malaman ka katotohanan sa sarili mo o may malalaman ka doon sa sitwasyon o mamumulat ka sa isang sitwasyon mo, no? Mamumulatan ka. Na kailangan ko na palang humakbang in a new experience, kailangan ko na palang i-ento, ganyan. Ganyan. Nakita ko sa'yo. Parang doon ka sa sitwasyon mo na dati hindi ka makaalis-alis. Dati, binababa mo yung pride mo, ganyan. Ngayon hindi. Parang, doon ka na sa sitwasyon na maaring manindigan ka na sa sitwasyon na yun. Kung dati nagkakaroon ka ng frustration, if you want to abandon yung sitwasyon na yun. Ngayon is enlightenment, ganyan. Expect the unexpected this January. Maaring may mga disappointment, maranasan, conflict, malaki man o maliit yan. Also, a separation. Ano ba, ikaw lalayo ka dito, lalayo ka doon, lalayo ka dyan. In a career, halimbawa lang sa relationship, in my sadness, yan. O kaya, sa sitwasyon na hindi ka lumalago, ganyan. O kaya, sa sitwasyon na dati hindi ka nag-iipon, ngayon, this time, aalis na ako doon, mag-iipon na ako this time.
O kaya may mga idea ka na hindi mo na pursue, ganyan. Ngayon, i-pursue mo na, mga ganon. May mga sitwasyon na magbabago sa'yo by the January. Maganda naman kasi it's transformation to. Pero yun nga, problem kasi to no? May mga problema na biglang mangyayari, ganyan. Tapos bigla ka mag-uumpisang muli, mga ganyan. Tingnan natin ang 6 of Cups. Ay, ano ba yan? And then ito daw, and then, ang dami mo naman sinabi. Okay. Tingnan ko nga to. Bakit ano? Okay, the Death. Diba? Ibig sabihin talaga, by the February, ang nakikita ko sa'yo dito is maaring kaduktong dito. Kasi why? Nandito ka sa you are moving on. No? Parang hando kasi sitwasyon na may mga magmumove ka, may mga sitwasyon na aayusin mo, may mga sitwasyon na bit-bit mo yung burden, bit-bit mo yung bigat na nararamdaman mo by the January. Sa nakikita ko dito, andito rin yung sitwasyon na makakaramdam ka raw ng sadness. Teka lang, nahaching ako. Sorry. Sabi ko sa'yo, parang yung ilong ko maano parang gumagano kanina. Diyos mo sabi ko na nga sasabog Yan, may mga sitwasyon na totally mag-i-end dito. Unexpected of changes when it comes to February, ganyan. Kumbaga, andito kasi sitwasyon na mas more ka magiging mature, ganyan. Pero nandun ka sa maaring mainis ka rin kasi, kumbaga, bakit ganito, ang hirap pa rin ako. Parang makakaramdam ko pa rin ng paghihirap dyan. Sa pagsasaayos ng mga bagay-bagay by this February. Yeah. May mga aayusin ka, may mga transformation ka, o may mga i-end ka na isang cycle sa buhay mo. Pero andun yung parang maiinis ka kasi, ang hirap iayos yung buhay. Ganyan. Ang hirap iayos ng situation. Ganyan. Mari may mga ibablock ka na, o kaya may mga sitwasyon na may mga dream shattered ako nakikita dito, may mga unhappiness. I hope walang walang away na conflict, either sa trabaho, sa kaibigan, o sa family, no? I hope wala. Para may nakikita kasi akong ganun. Maaring magkakaroon ng ending, or magkakaroon ng conflict, pero either ito is magkaayos, or totally i-end mo yung sitwasyon na yun. So, nakita ko dito. Ganyan. And then, and then also dito, by the February is makakaramdam ka raw ng, ano ba to? May isa kang decision making na maaring mahihirapan kang desisyonan. Halimbawa, alin ba yung unahin kong ayusin? Itong buhay ko ba? Itong relasyon na to? Itong trabaho ko? O itong problema na to? Mga ganon. May mga decision making ka na mahihirapan kang desisyonan. Diyan na nakikita ko sa'yo. Pero kailangan mo dito ng alagaan mo yung sarili mo by the February. Kasi either magkakaroon ng mga lack of community, tapos magkakaroon ng parang aayusin mo, o kaya may mga ileleting go ka, o kaya mag-move on ka, o kaya
Basta may either aayusin mo siya or i-end mo yung cycle na yun. Sa nakita ko dito. Medyo may hirapan ka for a decision making. Dito. Sana talaga walang mag-away. Anak na napakpak mo. And then also, yung iba dito maaring maiinis ka or mayayamot ka. Makakaramdam ka na pag-inis or yamot. Tsaka dito rin yung parang mas, ba yun? Yung iba sa inyo maaring lubos-lubos na magbibigay ka sa isang tao o pag-iintindi sa isang tao. Parang ganun. Tingnan natin ang iyong March. May sadness dito. Ay, namatay yung ating iPad, anak. Bakit po? Makakaramdam ka raw ng pagod. And then, anak, hindi pwede. Three of Swords talaga, oh. Bit-bit mo yung nahan dito. Okay, by the March, ang nakikita ko sa'yo dito, you want to focus more to make a new beginning. Kaya magpo-focus ka sa sarili mo this time sa nakikita ko dito. Kaso, ang nakikita ko sa'yo is parang magja-jungling ka, no? Sa nakita ko dito. Maaring sa trabaho mo, ganyan. Maaring, kasi makakaramdam ka ng temptation, no? Halimbawa, sa trabaho mo, gusto mo na umalis. O kaya sa relasyon mo, ganyan. Nandun yung, ay, wag na, ganito, ganyan. O sige, dadagdagan na lang kita ng sahod. O tataasan ko na lang yan ng sahod. Tapos, halimbawa, umuo ka. Example lang to ha, halimbawa, umuo ka. Ang mangyayari sa'yo, mas dadami pa yung trabaho mo. Ganyan. Tinagdagan ka nga, dinamihan ka rin naman ng trabaho. Kaya makakaramdam ka ng painful dito. Kaya parang nahantid ka sa sitwasyon na maguguluhan ka by the March ang nakikita ko dito. Maaring may magbibigay ng payo sa'yo or papayuhan mo siya. Parang either vice versa siya. Ha? And then also, dito sa March is nakikita ko rin dito na marami kang gagawin na task or priorities, ganyan. May mga i-evaluate ka pa nga dito eh. No? May mga pa nga sadness, may mga situation na tatanggapin mo yung pain situation mo by the March. Ganyan. Yung mga sorrow, yung mga depression mo, kung magkakaroon ka, o kaya yung heartache na mararamdaman mo. Parang tatanggapin mo siya. Basta alagaan mo yung sarili mo when it comes dito sa March, no? Sa nakikita ko dito. Huwag ka mag-focus sa sadness. Basta, kung magkakaroon ka ng mga choices when it comes to a March, huwag ka magmadali, ha? You need to trust more to your intuition to make a decisions, right? And be patient lang to make a choices, no? Huwag yung madalian kasi baka lalo ka mag-miss. Mas lalo ka lang ma-heartbroken, diba? Mas lalo ka lang, huwag kang malito. Mag-focus ka talagang sa pinaka-goal mo, diba? Tingnan natin. Anak, baba muna. Dito muna, baba. By the April. The death again, no? Dalawa na yung death mo. Diba? Death. And then. Okay, by the April, ang nakikita ko sa'yo is magkakaroon ka, yes, medyo may pag-aalala, medyo may mga didesisyonan ka, or may pagkalito.
Pero maninindigan ka raw this time. Kahit na malililito ka or magulo ang isip mo, yan, maninindigan ka raw para tapusin ang isang bagay, para i-let go ang isang bagay, para mag-move on or magkaroon ka ng transformation. Kumbaga, by the April it's more on moving on. It's more on healing and recovery. Ganyan. It's more on, this is a new, kumbaga, bagong ikaw ang mangyayari sa'yo dito sa April. Naguluhan pa ako eh. April. Kumbaga, may mga sitwasyon na magsasucess ka. Ganyan. Halimbawa, yung decision mo. Halimbawa dito, di ba? Kumbaga, malalakpasan mo yung painful na sitwasyon na to, ganyan. And then this time, by April is, kumbaga, parang bagong ikaw na, ay, na yung mga hirap na naranasan ko by the January, February, March, I'm okay now, parang ganun. Magkakaroon ka ng mga recovery by the April. It's a big transformation sa'yo by the April. So, nakita ko dito. Magkakaroon ka na strong will and paninindigan sa mga bagay-bagay to move on and to recover, to let go. O kaya magkakaroon ka ng mga renewal or pagsasaayos na this time by the April. Also, syempre, andito pa rin yung sitwasyon na, kasi andito ka na magtataas ka na ng ego eh. Kumbaga, hindi ka bababa na. Kumbaga, maaring natuto ka na, ganyan. Andun na rin yung didepensa mo na to, protektahan mo na yung sarili mo. Sarakit ako dito. Magkakaroon na rin ng self-forgiveness sa sarili mo. Parang mas magkakaroon ka ng peace by the April. Tingnan natin. Ang iyong May. Wow! Di ba? Sabi ko sa'yo, 10 of Cups, oh. And then, di ba? And then, di ba? The 9 of Cups. Di ba? Puro ano, di ba? This is a new ikaw. New ikaw. Dito pala ko. Ibig sabihin sa May, kasi your wish will come true. Yan. Kumbaga, nahandito ka na sa iyong bagong ikaw, bagong mundo, bagong buhay, bagong kasiyahan. It's more on fulfillment, happiness, fortunate outcome. Ang nakikita ko ito. Parang papasok ka na sa bagong ikaw. Parang nahandito na yung mga exciting. By the May, there's more on exciting idea, exciting situation, ganyan. Very adventurous ka na, may mga, you will jump to your fashion, ganyan. Nandito ka na sa sitwasyon mo na, mga planong ma-excite ka, ganyan. Mga planong nakukukuhanin mo yung mga wish come true mo, ganyan. Kakaroon ka ng more on satisfaction, ganyan. Satisfaction, yan. Tapos, andito rin yung mas more kayong magkakaroon ng connection when it comes to your loved ones, sa anak mo, sa pamilya mo, ganyan. So, nakita ko. Magkakaroon na ng pagkakaisa, peace, harmony, love, and also mga union, yan. By the May. Ano ba yan? Nakakalimutan ko yung months. Yung mga, ito pala kasi, yung mga hardship mo is mag-end na. Yan. Maganda to. Para hindi na yung sitwasyon na i-value mo yung mga tao sa paligid mo, pamilya mo, anak mo. So, pagkakaroon ka ng suportahan. Ganyan. Kakaroon na kayo. You valuing each other. Ganyan. So, nakita ko dito. Cute. Ay, cute. Ganda. Kasi more on ano yun, kasiyahan and happy. Harmony and peace and happiness. By the June. Page of Swords. Wow. Diba? And then, wow. Money, money, money. Puro money to. And then, the Chariot. Wow, okay. By the June, ang nakikita ko sa'yo is
mas more magiging very creative ka this time, no? Sa nakita ko dito. And then also, is, may mabubunyag dito eh. No? Mag-ingat ka lang din, no? Sa nakita ko dito. By the June, mag-ingat-ingat ka rin kasi maaring may mga mabubunyag or kaya may mga may mga magaganap na hindi mo aasahan by the June. Pero it's more on ka dito, is more on moving on to the future sa nakita ko dito. Andito na yung may mga manifestation ka na makakamit this time, and then a new beginning sa buhay mo this time. Sa nakita ko dito is halimbawa, kasi andito na yung confident mo eh. Parang andito na yung meron ka ng bagong direksyon sa buhay. Halimbawa, bagong trabaho, bagong ikaw, o kaya nasa District 1 ka, mapupunta ka sa District 2, o kaya andito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka na ng ranking, ganyan. Andito na yung i-embodies mo yung lesson, the lesson na na-learn mo. May mga new idea ka na papasukin o may mga idea ka na bibigyan mo ng effort, ganyan. Mag-move on. There's a movement. Kumbaga, maaari may travel ka rin, by June, di ba? Ganyan. Nakita ko dito. This is a new you. Yan. Andito na rin yung kasi it's more on money. This is a victory and success ako nakikita dito. Magkakaroon ka na dito may inspire ka actually sa bagong ikaw. Tsaka it's more on tears of knowledge by this time. Maaring marami kang i-research, marami kang aralin, o baka nag-aaral ka, di ba? May mga lakad, may mga alis, may mga movement. Ganyan. Para dito ka na rin sa sitwasyon na sa iba sa inyo mag-i-speak out ka. Ganyan. May mga new way of communicating ka na gagawin. Ganyan. Parang may mga magbabago sa'yo dito. By the June, maraming mangyaring pagbabago sa'yo. Action, travel, moving forward, andito yung tibay ng loob, mga new ideas, mga bago inspiration, mga mas more ka magiging totoo sa bagong ikaw, magpapakatotoo ka kumbaga, ganyan. Mas more ka magiging matalino or mas more ka magiging smart this time, ganyan. Maganda to. Also, the health is okay. Arigatou namaste, God bless.